Hello mga ka-investor, welcome back sa ating channel at pag-uusapan natin ngayon yung performance ng ating Philippine stock portfolio. So as of right now, meron tayo 249,000 at kung makikita nyo yung open P&L, no, ibig sabihin profit and loss natin yan. That's 1.54% na lang yung tubo natin. From 12%, ang laki ng binaba. Ang nangyari, di ba? So that's part of it. Ganun talaga tumataas, mga baba. Sobrang kaya hindi man siya ganun ka-volatile kagaya ng crypto, pero it is what it is. Talagang mabilis gumalaw ang presyo sa stock market, no? So ayun, kung nagtataka kayo, ito pwede natin basahin yung article na nakita ko. Okay, basahin natin to. So sabi dito, PSEI slides below 6,600. Kung maaalala nyo, galing tayo ng around 7,400 na tayo nung nakaraan. 'Di ba? So, ang laki ng binaba ng ng stock market natin. Basahin lang natin, go down tayo, let's see. Ito ngayon ko sa ang daming ads. After advertisement. Let's see. Napakaraming ads dito. Nakita nyo yung ayan, no? Ang daming ads, no? Sabi dito, PSEI is 13.77% below the PSEI recent peak in October. Ayan na nga, bumaba ng almost 14%, no? When investors were high on recent interest rate cuts, both by Bangko Sentral of the Pilipinas and the US Federal Reserve. So baliktad siya, no? Si Donald Trump nanalo, ang laki ng pataas yung US stock market, pero sa Pilipinas kabaliktaran yung nangyari, no? Instead na pataas, pababa. Daming ads, grabe. So balik na lang tayo, no? Pero ang masabi ko lang is kapit lang. That's part of the game. Di ba sabi ko nga sa inyo, mas bumababa, mas maganda. Di ba nandito tayo in the long run. Okay? So, hindi man ganun kabilis. Ang importante dito yung savings capacity ninyo, no? So, hindi to, although risky to, pero I mean, kung kukumpara mo siya sa crypto, yung pagtaas-baba ng presyo ng crypto, sobrang volatile, kumpara mo dito. Okay, kaya pag tumitingin ako dito, parang normal na lang sa akin eh. Parang 10%, di ba? 20%, di ba? Hindi ganong masakit. Unless sa crypto, 50-80% yung ibababa, di ba? So ayan, pero punta tayo sa best performer natin. Isa-isahin muna natin individual stock natin. Same thing. Best performer natin is Converge at 94%. Sumunod si Philinvest, 37%. Then si RFM at 30%, si Globe at 22%. No? Security Bank went down din. Laki rin ng binaba ng Security Bank. No? Then, worst performer natin, ano pa bang bago, di ba, All Home? Kasi nga may IKEA and then yung mga tao walang pera. So, that is given na to. Merrimart, then JG Summit. Itong Merrimart talagang parang nakikita ko hindi ganong sikat. Ang sikat kayo yung Lawson, yung O-Save, yung Dali, yan yung mga sikat, no? Na nagbo-boom ngayon sa atin. Kasi nga they cost less kumpara mo dito sa mga Merrimart na to. Di ba? Trap Frontier, malaki rin yung binaba. So, ayan. Ngayon, may isa pa akong so, 2 linggo to. Since 2 linggo, meron tayong 10,000, no? So, ito, may nabasa akong article, kaya lang ayaw mag-load. Niloload ko siya before. So, yung Bloomberry Resorts Corp, ito yung mga casino sa MOA. Nakalimutan ko yung name. Yung sikat na casino sa MOA. Ito yon, sila may hawak nun, Bloomberry Resorts. So si Mr. Rason ang may-ari nito, no. So may nabasa akong article na sila, they will enter yung gaming casino online, yung mga app, 'di ba? Mga talpak, ang daming Pilipino na addict diyan. So that's why I'm buying it. Kaya lang kung makikita nyo may negative na mababasa nyo dito, operates with a significant debt burden. Pero dahil nakikita ko nga na bumababa naman na yung interest rate, sa tingin ko makakabawi naman to. Okay, so ang laki na binaba nila. Kung makikita nyo dito, so ipakita nyo, ito, 1 year change, almost 35% yung binaba nila. Okay, revenue nila, kung makikipakita ko sa inyo yung revenue, so ito idadagdag natin to, no? Ayan, nakita nyo. Yan. Actually, mataas pa rin naman,
Kung makikita ninyo, kasi 2020, 2021, yan yung pandemic eh. Okay? Nakabawi na sila, no? Pero yung revenue, ayan, around 40-50 billion. Pwede nyo i-click yan para makita nyo, ayan, no? Yung net revenue nila is around 9.53 billion, no? So, ayan. Isa to sa mga ano to, wala pa kasi tayong mga parang, alam mo yun, casino, something na stock. So, i-add natin siya, that's 5,000 pesos ang ilalagay ko dito. And then, 2,500 kay PLDT. Okay, nag-pullback yung PLDT ng konti. And then, kay Nickel Asia. Okay? 2,500. Then, total of 10,000. Okay, so hindi na ako ganun magpapatagal. Ayun lang naman. Ang masasuggest ko lang is kapit lang. Diba? Ang importante dito yung savings rate. Isipin mo kung nakakapag-ipon ka ng 5,000 per week, which is 20,000 pesos per month. Diba? Within a year, meron ka ng 250,000. Tapos nakaka-take advantage pa tayo ng dividend at the same time, nakakabili tayo ng mababa. Tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo malaman kung bakit maganda mag-invest ngayon, balikan nyo yung presyo ng stock market sa Pilipinas way back 2018, 2019. Makikita nyo, Security Bank around 250 pesos per share yan. Ngayon, magkano na lang? Diba? Ano pa ba? Vista Land, umabot ng 8 pesos per share. Ngayon, more than $1, less than $2 na lang siya. $2, 2 pesos, sorry. Lagi kasi dollars ang tinitignan ko. So, ayun, yung MY, umabot ng 15 pesos yan. Pero magkano na lang ngayon, diba? So, ang mapapayo ko lang, think long term. Yung mga magandang company, makakabawi yan. Hindi tayo kagaya ng US stock market na kung saan marami nag-i-invest, marami nag-i-speculate. Ang mga Pilipino hindi nag-i-invest. Yun ang problema sa Pilipino. Okay, so kapit lang, no? So kapit lang, gagawin natin to for 5 to 10 years, no? So ipapakita ko sa inyo kapangyarihan ng, di ba, kumikita ka na ng dividend at the same time, tumataas pa yung equity mo, no? Para mabit mo inflation at the same time magkaroon ka ng retirement money. Okay, so mga investor, salamat sa panonood. I-add ko na lang yung mga nasabi nating mga stocks, no? So, just a quick recap, Bloomberry, PLDT, and Nickel Asia for this week. Okay? And I'll see you in the next video. Ulitin ko dito financial advice. Gawin nyo yung due diligence nyo. And good luck kung mag-i-invest kayo sa stock market. And salamat sa panonood. Kung gusto nyo to, may mga video pa tayo dyan kagaya ng crypto portfolio and stock portfolio. And salamat sa panonood mga investor.